Muli po, palapakan po natin, Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Tomagoso. At ngayon po, sa lahat po ng ating po mga kasama, tayo po ay nakakalimutan muna po ang sinto. On. Naka-on. Blue. Blue. Ngayon, teacher po. Sige po. Paulo! Muli po mga kapwa kaubatang Maynila, palakpakan po natin, Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Tomagoso. At sa pagkakataon pong ito, inaaniyahan po natin ang bawat isa na tumayo at tayo po ay formal nang magsisimula sa atin pong programa sa pamamagitan po ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, kasunod ang ating panalangin at awit ng Maynila. Alam pag-ibig, sa sigahalan, alam ng puso, sa likod mo'y buhay, upang hinirang
puso, sabay-sabay po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at kami po ay muli ninyong pinagtipon at pinagsama-sama para sa isang mahalagang okasyon na ito. Patuloy po ninyong kaming gabayan, ingatan at basbasan upang ang lahat ng aming mga gawain ay maging maayos, makabuluhan at matagumpay para sa higit na kapanginabangan ng nakararami na magiging daan para sa kaginhawaan ng bawat pamumuhay ng Batang Maynila. Lubos din po namin ang pasasalamat sa iyong pagkakaloob ng isang pinuno na nangunguna upang maging daan sa isang maayos, mapayapa at maunlad na lungsod ng Maynila. Patnubayan at ingatan niyo po sila lagi at akapin sa araw-araw ng inyong patnubay at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at itinataas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Muli po, parinig naman po ng isang malakas na palakpakan. Muli, isang magandang araw po sa lahat ng kapwa ko Batang Manila at maligayang pagdating po sa bawat isa na naririto ngayon upang saksihan ang official renaming of Ospital ng Sampaloc na ngayon ay ang kikilalalin natin sa ngalan ng Mayor Ramon Bagatsing General Hospital. Kaya nga po ay nais ko rin pong kunin ang pagkakataon nito upang pasalamatan natin ang lahat ng taong laging andyan, sumusuporta at naglilingkod sa atin ng buong kababaang loob at lalo tigit ay may pagmamahal para sa ating bawat Batang Maynila. At upang ibigay ang kaniyang pagbungad na panalaan at pagbati, tawagin po natin our Hospital Director ng Ospital ng Sampaloc. Palakpakan po natin Dr. Angel Eric Siso. Sa ating mga pasyente at mga kapitbahay sa paligid ng ating ospital, mga punong barangay natin, special mention po si Chairman Magbitang at si Chairman Barrientos. Ating mga konsehal sa ika-4 na distrito, Councilor Quintos, Councilor Almeron, Councilor Ponce, Councilor DJ Bagatsing,
ating pong mga department heads na nandito po ngayon at ang mga direktor po ng mga iba't ibang ospital sa pamumuno po ng aming Direktor Padilla ng Manila Health Department. Mga kaakibat natin sa serbisyo mula sa PhilHealth at ang angkan po ng dating Mayor Ramon Bagatsing na nandito po ang ating dating konsehal Dondon, Congressman Dondon and Amado. Ating Vice Alcalde, Vice Mayor Angela Ley Atienza, at of course ang ating pinunong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Sa ngalan po ng aming ospital at ang kanyang mga kawani na taga-ospital ng Sampaloc, tayo kayo. Kami po ay bumabati sa inyong lahat ng isang magandang umaga, isang mainit na umaga. 32 years ago, pinasinayaan po namin ang ating ospital bilang sangalang ospital ng Sampaloc. Ang pagpapatayo ng gusaling ito ay noong 1981 sa pamumuno ng dating alkalde Ramon Bagatsing. Ito ang palagi naming pambati every time meron kaming mga kasaysayan dito sa ospital. Noong 2003, naisip ko po na isuhestyon na bilang pagkilala at sa pag-alaala kay Mayor Ramon Bagatsing at sinasuggest ko po dati na ang aming auditorium ay maging Ramon Bagatsing Memorial Hall. Hindi po ito nangyari noon. Nung ako po ay naibalik na ulit dito sa Ospital ng Sampaloc nitong 2024, noong 2025, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lapitan si Director Crystal Bagatsing. Sabi ko, ma'am, baka pwede po natin ituloy yung plano ko noon na gawing Memorial Hall ni Ramon Bagatsing ang aming auditorium. Sabi naman po ni Madam Crystal, sige, pag-uusapan namin. Hindi ko akalain meron na palang nangyayaring iba na sa ngayon ay magiging Ospital ng Sampaloc, Mayor Ramon Bagatsing General Hospital. Sa tampok na to, kagabi, kakwentuhan ko yung ibang matatanda dito, at saka kaninang madaling araw. Ang biro nila sa akin, Doc, paano yan? General na pala kayo. Sabi ko, matagal na ho kaming general. Kumpleto po kami dito, pati sa pagtingin sa pasyente, pati sa kagamitan, bagkus hindi lang po namin pwede ihambing sa mga malalaking ospital. Kaya namin tumingin, pero pag hindi kaya, ay siyang inililipat namin sa mas malalaking ospital. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay isang general hospital. At kami ay tumutugon sa lahat na maaaring pwedeng tignan na aayon sa aming mandato. Di kasing laki at kumpleto nung iba, pero kami ay umuopera, umuusot kami na parang makinarya para po sa ating mga pasyente. Sa loob po ng 32 taon dito, marami rin na rin kami na mga natulungan at ibinigay na serbisyo. Ang sistema dito ay hindi perpekto, kahit naman po sa ang institusyon. Pero sa kaya't kaya namin, sa abot na makakaya, ay ibinibigay po namin ang maaari namin ibigay na tulong sa ating mga pasyente. Lahat po pipilitin namin palawakin ito, lalo-lalo na po kami ay ngayon nasa pangalan na po ng Ramon Bagatsing General Center. Makakaasa po kayo na hindi namin kayo ipapahiya at kami ay lalong magtatrabaho para sa ating mga pasyente. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Maraming salamat po our Hospital Director, Dr. Angel Eric Sison. At sa pagkakataon pong ito, upang ibigay ang kanyang pagbati at upang ipakilala ang ating punong lungsod, palakpakan po natin ang ating minamahal na Vice Alcalde, Vice Mayor Angela Ley G. Atienza. Magandang umaga sa inyong lahat. But to be honest, masaya ako dahil tinitingnan ko ngayon ang stage natin dito. At dalawa dito ay aking pamilya. Well, before anything else, palakpakan muna natin ang ating mahal na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso, na kaya naging possible ang pagpapaganda at pag-ayos ng lahat ng mga health centers, hospital natin dito sa Manila dahil sa kanya. Ang ating magaling na head ng Manila Health, si Dr. Padilla, hindi rin natutulog yan. Si Doc Sison na siyang gumawa ng paraan para maging maganda ang hospital nyo din dito at ang services. Palakpakan nyo naman! At kaya ko sinabi na pamilya dahil si Kong Amado ay ang aking pangalawang ama sa 5 distrito. Kaya palakpakan po natin siya. Isa pang trivia, since kapatid ko naman si Kuya Kim. Hindi niyo siguro alam, pero father-in-law ng aking kapatid, si Congressman Bagaching. Palakpakan niyo si Congressman Dondon Bagaching. Ngayon, alam niyo na. But anyway, well really, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, maganda na magkaalyado ang executive at legislative branch of government. Kasama naman ko sila narito sa ating harapan. Palakpakan niyo rin si Konsihal Bagaching na nandito ngayon, DJ, dahil pamilya ko na rin yan. Ang kanyang may bahay na si Hana, Konsihal Ryan Ponce, Konsihal Doc Almeron, at ang ating masipag na konsihal na alam kong buntis ngayon, Konsihal Attorney Quinton. Ang ating mga department heads na narito ngayon, ang aming mga lolo't lola, mga barangay officials na narito, and of course, ang mga masisipag na nagtatrabaho sa ospital natin dito ngayon. Nandito ako para ibigay ang mikropono sa isang tao na alam ko naman, kilala nyo na. Pero ang gusto ko lang i-share ay ang mga narinig ko behind the man. Alam niyo, if there's anything I really appreciate about him is that talaga nagbibigay pagkilala siya sa mga dating mga naging leader natin dito sa lungsod. And nakita ko rin ang mga magagandang ginawa ng mga mayor natin dati, ginagawa pa rin niya hanggang ngayon dahil naniniwala nga siya na sinabi niya kahapon nang gagaya siya ng mga proyekto na magaganda mula sa iba't ibang administrasyon. And with that, kaya naman masasabi ko na may tatangos natin ang ilong ng ating alkalde ay isang magaling na alkalde na ang kanyang mga ginagawang programa para sa ating syudad ay tunay nakakatangos ng ilong ng mga Manilenyo. Kaya palakpakan natin ang ating magaling na alkalde na mula sa langit, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Maupo po kayo. Maupo kayo, te. Maraming salamat sa ating Vice Mayor. Katulad ng naturan o tinuro sa atin ng mga matatandaan natin, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Especially nowadays. Maraming mga kabataan na nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy naman. Walang masama mag-enjoy because of access to information via technology. No? Ang impormasyong nakukuha nila ngayon ay wawaglit lang. Actually, ang impormasyon ngayon mabilis na eh. Thumb lang. Scroll lang ng scroll. So there's too much information and past information wherein with those information in the minds and the hearts of our young individual, baka lang nakakaligtaan na natin kung sino tayo bilang Pilipino, kung ano tayo at saan tayo napapabilang. Kaya yung mga ganitong gawain ng inyong pamahalang lungsod sa pagbibigay, pagkilala at pagpapahalaga sa mga dedikasyon, panahon, and effort with regard to program of governance done by our previous leaders, we today must continue to
yung man lang ma-emulate, maipaalala na there was one guy in part of our lives in history of Manila. Para lang ito'y trivia, siguro yung mga matatanda medyo alam na to. Pero para lang sa katamtaman ng edad. Si Mayor Ramon Bagatsing is the hero of the country. One of the hero. Why? He fought against the occupier during World War II. Batang Sampaloc, Bombay. Di ba? Isipin nyo. Tingnan natin may Bombay, Batang Sampaloc. Dito, naglingkod. Pumunta sa gera. Sumalo ng tingga. Hindi inalintana ang kanyang o panganib sa kanyang buhay. Nahuli, nahoyo ng mga ponjaps. Naglakad o mas kilala sa kasaysayan natin, Death March. Nag-survive. Just imagine that. So more than being a mayor, the country must, it's like what being done to others. Mayor Ramon Bagatsing is one of those Filipino to liberate the country. Oh, ito naman, medyo bago-bago. Oh. Plaza Miranda. Naalala ninyo? May granada. Alam nyo saan nahulog yung granada? Sa tabi ni Mayor Ramon Bagatsing. Oh. Kaya yung pa niya, isa't kalahati na lang. He survived, then became mayor. But before he became mayor, he continued to be of service to the people of Sampaloc. See, ito yung mga bagay na magbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Na kapag ikaw bilang isang bata o kabataan, nag-ayos, naglingkod sa bayan, yung mga susunod na leader will continue to immortalize you. And this is our own little way as leaders of today to continue the tradition, the culture at karakter nating mga Pilipino na wala tayong stiff neck. Marunong tayong lumingon sa ating pinanggalingan. So today, in our own little way, to not only to immortalize but to recognize the efforts done by Mayor Ramon Bagatsing for us to have what we have today. They're part of it. Kung parang yung mga, naalala nyo, bakit mahal ko yung mga senior citizen? Pansinin nyo, bakit hindi naman ako matanda. Parang apo na nga lang nila ako, yung iba sa kala, parang anak lang ako. Pero bakit mahal ko yung senior citizen? Kasi nung kalakasan nila, kahinaan natin. Uhugin pa tayo. Nung sila tinataguyod ang kanilang pamilya, tinataguyod ang kanilang sarili, tinataguyod ang ating pamayanan. Ngayon, ang mga marurupok na mga buto nila, bawal madapa, mababali ang balakang. Ngayon, nagkakaedad na sila. Mano ba naman na tayong mga bata ngayon ay ibigay ang pagmamahal at pagpapalaga sa ating mga senior citizen. Showing our gratitude as a citizen today. Yung tayo naman ngayon ang mga malalakas. Nung sila'y malakas, sila'y pinangalagaan tayo. Nung sila'y mahina na, tayo na lumakas, tayo naman ang mga laga sa kanila.
the same concept of what we are doing today. Noong tayo mga atabs pa, uhugin pa, sila itinataguyod ang ating syudad. Inaayos ang buhay natin sa syudad. Kaya po sa pamilya Bagaching, on behalf of the people of Manila, Kong Amado, Kong Don, DJ, si Amanda, Crystal, on behalf, andiyan ba si Rabi? Rabi, ayun. On behalf of the people of Manila, thank you sa tatay nyo. O tapos, may konti pa akong dagdag balita. Alam ko maraming chismoso sa Sampaloc eh. Ang lakad 7. Alam nyo ba, I think alam na to ng mga staff sa Sampaloc, meron akong sinusubukan na bagong teknolohiya. Dito ko pinasimulan sa ospital ng Sampaloc. Bukod sa nirenovate natin yung emergency room, may kinabit ako diyang makina na napakahalaga. Lalo na pag nagdideliryo kayo. Kailangan nyo ng oxygen pag nagdideliryo. Tama, mali? But when I modernize the oxygen system or the emergency room, we went further. I found the system being utilized in Korea. Sa mga matatayog na ospital sa Korea. Anyong aseyo? Saramhamida. Samjopsal kimchichige. Saranghe. Talaga mga Korean novela inaantabayanan niya. I adopted that system and trying it now as a mode and peg for other hospitals. Ano po yun? Pag pumunta kayo sa Kodli ng emergency, may isang makina doon. Ang tawag po, oxygenerator. Okay. Ano po ang halaga doon? Parehong hangin lang yan, Yorme. Tama naman. Wala namang question. Pero, as like Eric said, our director, when they tested the quality of oxygen na ihigupin ng tao from 70% to 93% purity. Ano pinagkaiba no, Yorme? Hangin lang yun eh. Sa labas nga, mas marumi pa hangin eh. Nabubuhay na. Hindi po. Mahalaga po yun. Lalo na kung medyo nagbibilang ka na ng hingal. But kidding aside, that's one, the quality. But two, the most important one, every other day, we spend 9 tanks. Tama ba? At 50 kg. At 9,000 pesos each. Magano? 2,000? Oh, 1,000. O di 1,000 na lang para madali kwentada. O para kwentas claras. Every other day. 9,000 pesos. So that would, I would assume it's 3 days per week. That's 27,000 pesos. Times 4. 108,000 pesos. Tama ba mathematics ko? O hirit pa? Wala na. Karta, 3 lines eh. Buta. 108,000 pesos. Isang portion pa lang ng pampublikong ospital. Isang portion pa lang. Kasi marami ring oxygen kailangan sa ibabaw. And so on and so forth. But, today, if we are going to be successful with this technology that we adopted for Ospital na Sampaloc alone and multiply it and duplicate it all over our 7th hospital and ward and emergency room and operating room. Just imagine, just kwentada lang to
108,000. May mataas ka ng kalidad na oxygen, alaws ka pang tosgas. Kasi once binili natin yung makina, mamumuhunan tayo ng pang-5 taon. 5 years. Bawi na natin yung tsape. Pero habang buhay na natin ginagamit, wagas na tayo sa hangin. Kaya, importanteng ikinukwento ko to sa inyo kasi bawat sulok, bawat iskinita, bawat pagkakataon na may pamamaraan na maging masinop tayo at magasta natin just the same. Let's put 108,000 pesos sa paracetamol, vitamin E, vitamin D. Lalo ngayon, wagas ang doxycycline. Marami kaming droga ngayon, ha? Baka gusto yung tumira. Oh, di ba, ano ang Tagalog ng medicine? Droga. Oh. Ang pangalan po, doxycycline. Oh. Available po, tirahin nyo na. Available sa 6 na ospital at mga health center to protect you in itong nangyayaring pagbaha. But the thing is, just imagine, ilang hiringgilya, ilang benda, ilang bulak na pansapal sa ilong, mga gamit na pwede pa nating bigyan ng paggagasta o mga gamit sa ospital na ngayon ay nagdadatingan na sa kanya-kanyang mga bahagi ng ating ospital. So, kaya rest assured to the people of Sampaloc, we, your Vice Mayor, and our Councilor, Councilor DJ Bagaching, pero mas gusto ko si Hana eh. Kasi si DJ, puro gout. Kasalanan ni Hana kasi masarap magluto si Hana. Kailangan tikman nyo yung kalyos niya. Nagtataka naman ako dito sa mga Kastila. Ang chichip. Bari mo kalyos kinakain. Samantalang tayo, nung araw, nilalagyan lang natin ng asin yun eh. Kinakalkal mo lang yun sa maligamgam na... di ba, maligamgam na tubig? Yung paa mo, may batya. Yung aluminum, yung panlabahan. Naalala yung aluminum nung araw, tinitira namin yun eh. Pag nasasalisihan namin. Di ba, mainit na tubig. Lalagyan mo ng asin. Tapos ano gagawin mo mamaya? Dede 4. Kaya sosyal tayo mga mahihirap. Yung mga Spanish, kinakain nila yung kalyos. Masarap ang kalyo niyan. Kalyos niyan. Si Ana, tikman ninyo, ha? Yung pagkain niya. Saka na yung servisyo niya. Councilor Lady Quintos. Ito naman, nagkakanak lang. Na-excite. Tumira ulit. Talagang gusto nang gawing lolo si Wardy Quintos eh. Wardy, nakakadalawa ka. Tatlo na. Nandito po ang ating City Administrator Wardy Quintos. Ito, napakasipag. At least hindi ako nagkamali. Inarbor ko to sa inyo. Doc Francis Almiron. Councilor Ryan Ponce. Councilor Eunice Castro. So again, nandito ang puti na ang buhok, ang masipag nating direktora ng Manila Health Department, Grace Padilla. Magpapaparlor na raw siya. Sana nga puti na lang eh. Ako, pangarap ko, puti na lang kasi dami ko ng puti. Ang mahirap yung HIV. Hair is vanishing. But today, really, pumanatag kayo, mga kababayan ko sa lungsod. Magulo ang politika. Magulo ang mundo. Malilito ang tao. Malamang nag-aaway-away pa kayo kung sino may kasalanan o kung sino tayo, kung kanino tayo. Huwag nyo na silang intindihin doon.
Hayaan nyo na sila roon. Dito na lang tayo sa Maynila. Let's just focus. Help me. Help. I cannot do it alone. Help me for our children's future. Gawin na natin lahat ito. Oh, ikayod na natin. Gamitin na natin lahat ng abilidad natin. May pagtaguyod natin ang ating pamayanan at pamilya. Para yung naranasan natin ngayon, yung mga naranasan natin, wag nang danasin ng mga apo at anak natin. Kaya patuloy kong ipinakikiusap, palakpakan ninyo ang inyong mga barangay official. Yung tuwing Sabado, pinaglilinis ko kayo. Diba? O kita ninyo, nagbunga na. Binabaha na sila, tayo hindi pa. O nung umapaw sila, saka lang tayo bumaha. Tama, mali? Sa kanila, tambak-tambak. Sa atin, pwede makita isda. I mean, you have to give it to yourself. I have to give it to you. Yung unti-unti ninyong winawalis, 1 kilong basura, 1 kilong buhangin sa imbornal. Pag pinagsama-sama ko 1 kilo tuwing Sabado, 896 kilos yun. Nabara sa imbornal. 1,000, almost 1,000 kilos na basura nasa lapag na dadamahin or tatangayin ng baha. Just imagine. Kaya po mga kababayan, huwag niyong ilalabas ang inyong basura. Sundin ninyo. Gagaranti ako, pag hindi dumating yung truck, pagalitan ninyo ako. Pero habang wala yung truck, sinupin natin yung ating mga basura sa ligtas na lugar na bahagi ng ating tahanan. Kasi katulad ng naturan ng komersyal noong 1980s sa Nestle, basurang itinapon mo, babalik di sa'yo. Katulad ng isang kanta, mga rockers, to Jones, itapon, tapon, tapon nyo, basura nyo, itapon, ang babaho nyo, basura nyo. May kantang ganun. Kami lang nagkakaintindihan. To Jones. But kidding aside, Tay, ipagmalasakit na natin ng Maynila. Di bali tayong luma. Di baling pamisa-misa, nakakakita tayo ng squatter. Okay lang yan. Di bali tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging dugyot. Nagnisnis, ang damit. Sulsihin natin. Di baling luma. Basta bagong laba. Di ho ba? Yan naman ang itinuro sa atin ng ating mga magulang. Kaya, mga nanay tatay ko, tulong-tulong tayo. Basta kami, ni Vice Mayor, mga department head na nandito, kaming lahat, ay magtutulong-tulong kami. National government, local government, private sector, at pamayanan. Because if we are together, we can fulfill the dreams and aspiration of Mayor Ramon Bagaching to make the city of Manila great again. And that is the challenge for us today. Nung ipinasa sa atin ang sulok, tayo ngayon ang may tangan ng sulok. Sulok ng responsibilidad upang itaguyod ang inyong sarili, ang inyong pamilya, ang ating pamayanan, kami, ang ating pamahalaan para paglingkuran ng maayos, masinop, at episyente ang bawat mamamayan sa lungsod. Kasama na rin ang mga taong dumadako tuwing araw dito sa lungsod. Kaya po't mag-iingat kayo, may bagyong paparating. Nasa gid lang. Hindi pa umaabot dito. Ingat kayo. But rest assured, ang gobyerno ng Maynila, maaaring hindi perpekto, pero tiyak po. Ito, tiyak, garantiya. Pumunta na kayo kay Cebuana Luwilier. Sanlan nyo na to. Hindi man kami perpekto, pero tiyak, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magandang umaga po sa mga lolo't lola ko. Malapit na ang lubi-lubi.
I love you. Mag-iingat kayo pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Domagoso. At sa pagkakataon po ito, inaanyahan din po natin ang ating pong mga konsehal ng Distrito 4, gayon din po ng ating pong mga panauhin para po sa ceremonial signing of Ordinance Number 9154, an ordinance renaming the Hospital ng Sampaloc to Mayor Ramon Bagatsing General Hospital in honor of the meaningful life and legacy of the late Manila Mayor Ramon B. Bagatsing and for other purposes. At sa pagkakataon po ito upang marinig naman din po ang ating mensahe ng ating po former congressman mula po sa ikalimang distrito at ang kasalukuyang chairman ng LGU Reclamation Committee, palakpakan po natin, Honorable Amado Bagatsing! Ito na wala sa China. Nagpapack up din. Anyway, mahina ako sa anak ko eh. Mahirap pagpalaki ng bata talaga. Anyway, guys, honor the Mayor, Isko Moreno, Nocoso, Vice Mayor Chia Atienza, of course, Dr. Prince, Padilla ng City Health, Dr. Season, at of course, yung matanda akong kapatid, na dating congressman ninyo dito sa Sampaloc, at naging ambassador sa India. Ay, yung tuktok, hindi nyo nakikita. Bagatsing. Gano'n doon yun. Ambassador natin siya sa India. So, maganda sa mga barangay official, sa mga konsihala natin at konsihal. Okay, hindi ko na isa-isa dahil lalakad na tayo. Hindi na tayo eh. Alam po nyo, kami pong mga pamilya ng dating alkalde Ramon Bagatsing ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa atin pong masipag, magaling at may pusong alkalde na si Mayor Isko Moreno Domagoso. Alam din po sa konseho na pinukpok po ni Vice Mayor Chia Atienza ang ordinansa na i-sponsor ni Dr. Konsihal Almirol at sinuportahan po ng buong konseho. Maraming salamat. Konting trivia lang po. Noong araw po, ako'y laking Sampaloc din, laking kundiban dyan. Kung kami lahat pinanganak at kumagay. Madalas ako pumupunta rito noong araw. Dahil may kabadyong ang nanay ko na sinusundo ko dito. Sila Atty. Firmo Garcia doon. Punta rito, basta apartment dyan mahaba doon. Ito, Heronimo Health Center to araw. Tama ba mo? Pati season ice trap, nandiyan dyan. Ano pangalan ng kalye natin nung araw dyan? Hindi ba Vito Cruz yan eh? Di ba Ekonomiya? Constancia? Napagdala lang ang mga pangalan. So, itong kalye nito, sabi nito doon sa akin. Alam mo po sabi niya? Nung congressman pa ako, pinatira ko na itong mga kalye nito. Matibay pala ang kalye mo nung araw. Buhay pa. Nung congressman sa ninyo, alam po ninyo, ang ama ko, mahal na mahal ang Sampaloc. Kayo po sa Sampaloc ang tumangkilik sa kanya nung unang lumabang siyang congressman noong 1957. 69 years ago. Kaya hindi niya, ito talaga, nung bago siya matapos mag-mayor, naging hospital ng Sampaloc. At ngayon niya, sa ilalim ng administrasyon ng Yorme Isko, na rename po ninyo sa pangalan po ng aming ama na si Ramon Bagatsing.
Pati po yung eskwelahan dyan, yung Geronimo, yun din po, inumpisahan ng ama ko yung Geronimo Elementary School, at saka yung Texon. Ganun po kamahal ng aming ama ang Sampaloc. Kung hindi po sa mga nakasampalok, wala pong Ramon Bagatsing. Wala rin pong Dondon Bagatsing. Lalong walang Amado Bagatsing. Dahil po sa inyo, ayan, sabay kami ni Dondon at congressman, siya sa Sampaloc, ako sa 5 distrito. Inampun ako ng 5 distrito. Anyway, sa inyo lahat po, Yorme, walang eternal gratitude on behalf of the Bagatsing family for remaining the Sampaloc Hospital to Ramon Bagatsing General Hospital. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo sa mga kapitan natin dito. Maraming salamat po, our former Congressman, Honorable Amado Bagatsing. At sa pagkakataon po ito, inaaniyahan po natin ang ating buting alcalde, hindi po ang ating vice-alcalde, para po sa ating unveiling of the marker, renaming of Hospital ng Sampaloc to Mayor Ramon Bagatsing General Hospital. भगत सिंह मेरा दिल ये गाए भगत सिंह जमीन जगाए भगत सिंह तेरा नाम सदा रहे भगत सिंह घर में बसा रहे Tanggalin yung audio, baka ma-copyright. At sabay-sabay po natin saksiyan ang ating po ng unveiling of the marker. Ang laki ng inaliwalas ng ospital, no? Hindi mo rin. Ano mo minsan kung bibigyan sila? जो जुल्म से हर कतरा होगा Ay, sorry. At sabay-sabay po tayo ng count of 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At welcome po sa Mayor Ramon Bagatsing General Hospital. At sa pagkakataon po ito, inaanihan po natin ang ating magsasayhan ang ating mga direktor, iba't ibang hospital ng aming lungsod, para po sa ating photo op. Kaya, okay. Atras. At hindi ko inaanihan, hindi natin namin po ang mga direktor ng iba't ibang departamento po ng ating pamahalang lungsod ng Manila. At pagkatapos po, inaanihan din po natin para sa ating photo op, yung ating pong mga punong barangay dito po sa ikaapat na distrito ng lungsod ng Maynila, sa Sampaloc.
salamat sa lahat po ng ating pong mga kasamahan mula po sa iba't ibang departamento ng ating lungsod sa hindi pong pagbibigay, pagsuporta, upang maisagawa po ang ating pong programa. Maraming salamat po. Yan, tawagin din po natin yung ating po mga punong barangay dito po sa Sampalo. Kailangan natin po namin kayo para po sa ating